Kahit parang mali na ay kampante lang si Ruben ang mga oras na yun. First time niyang gawin to. Alam naman niyang meet up lang ang mangyayari kaya hinayaan na niya ang asawa. Hindi rin pati niya masisisi to dahil siya talaga ang punot dulo ng lahat. Tsaka isa pa, gusto rin talaga niyang makita sa personal kung sino itong Mr. Tisoy na ka-text ng kanyang asawa. Nagkaroon ng kasunduan si Belle at Mr. Tisoy kung anong kulay ang isusuot nila sa araw ng kanilang pagkikita para hindi sila mahirapan. Kulay red kay Belle at dark gray kay Mr. Tisoy. Nag-text ang lalaki kay Belle na nasa loob na siya ng mall at malapit na sa restaurant na pagtatagpuan nila. Nabasa din ni Ruben ang text, kaya agad siyang tumayo at kunwaring nagtungo sa CR. Naiwan muna si Belle mag-isa sa table habang nasa isang sulok naman ng restaurant at pinapanood ni Ruben ang asawa. Inaabangan din niya ang pagdating ng misteryosong lalaki. Maya-maya dumating na sa entrance si Mr. Tisoy at sinabi sa receptionist na may ka-dinner siyang dalawa. Binanggit din nito ang number ng table. Ilalalayan siya nito palapit sa katagpo. Hindi nagtagal ay kita na ni Mr. Tisoy ang babaeng naka-red na nakatalikod sa kanya. Jane ang ginamit na alias ni Belle sa ka-chat at ka-text. Kaya paglapit ng lalaki, agad niyang tinawag ang pangalang Jane. Napalingon si Belle at nagulat. Gulat na gulat sa taong dumating. Ganun din ang lalaki. Laking pagkagulat niya nang makita kung sino ang ka-text niyang si Jane. Si Ruben naman ay nakita na ang matipunong lalaki na naka-dark gray na lumapit sa asawa niya. Hindi niya kita ang muka kasi nakatalikod naman to sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa dalawa at nagulat din si Ruben sa nakita. Paul? Pagkagulat na sambit ni Ruben. Ang kaibigan niya palang gwardiya na si Paul, ang lalaking ka-text at ka-chat ng kanyang asawa. Habang kumakain ay tahimik ang tatlo. Nagpapakiramdaman. Nag-iisip. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na si Paul pala ang ka-chat at ka-text ni Belle. Ganoon din si Paul. Hindi niya inaasahan na yung mag-asawa ang naka-text niya. Bago sila matapos kumain ay binasag ni Ruben ang katahimikan. Inaya niya si Paul. Ituloy na lang natin ang kasiyahan sa bahay. Paring Paul, inom tayo kahit konti. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-inuman. Sambit ni Ruben. Oo nga pari. Sige, sama ako sa bahay niyo at inom tayo. Sagot naman ni Paul. Tahimik pa rin silang tatlo habang binabaybay ang daan pauwi ng bahay. Sakay sila ng taxi. Nasa unahan si Paul. Pagdating sa bahay ng mag-asawa, nagsimula na ang inuman. Naglabas ng mamahaling tekila si Ruben. Naghiwa naman ng lemon at orange si Belle at naghain ng crispy pata bilang pulutan. Palihim na nagkakatinginan sina Paul at Belle. Tingin na makahulugan, sabay ngiti sa isa't isa. Hindi ito napapansin ni Ruben. Siya nga pala, Bella. May regalo ako sa'yo. Pagpasensyahan mo na ha. Sana magustuhan mo. Sabay abot ni Paul ang nakasupot na regalo sa misis ng kanyang kaibigan. Wow! Thank you ah. Pwede ko na magbuksan? Oo naman. Sa'yo na yan eh. Sana magustuhan mo ah. Binuksan ni Belle ang regalo. Nakita niya kung ano to. Isang 90s. Ang ganda nito. Salamat Paul ah. Sabay ngiti ni Belle sa lalaki. Sana magustuhan mo at sana kasya sa'yo. Sukat mo kaya para malaman ko if kasya. Kasi kung hindi papapalitan ko agad ang size. Ani ni Paul sa magandang misis ni Ruben. Sige, fit ko muna. Tugon ni Belle kay Paul at agad nagtungo sa kwarto. Saktong-sakto naman ang sukat ng manipis na damit kay Belle. Litaw ang magandang hugis ng katawan nito. Napaka-sexy talaga ng asawa ni Ruben.
Habang nagsusukat si Belle ay nagtatawanan ang magkaibigan sa sala. Hindi talaga sila makapaniwala sa nangyari, na ang lihim na magka-text ay sila-sila rin. Biglang naisip ni Polly si Belle. Belle, kumusta? Kasya ba sa'yo? Sigaw niya at narinig naman yun ni Belle mula sa kwarto. Nagulat ang dalawa nang biglang lumabas si Belle sa kwarto, suot ang manipis na damit na regalo ni Paul. Halos mapanganga sila sa nakita. Nakakaakit si Belle ang gabing yun dahil sa suot. Dahil sa nakita ay hindi maiwasang manggigil ng dalawang lalaki. Ang ganda. Belle, bagay na bagay sa'yo, sabi ni Paul. Darling, ang ganda. Ang sexy mo dyan. Halika nga tabihan mo kami dito habang umiinom, sabi naman ng kanyang mister. Agad namang tumabi si Belle sa asawa. Nangungusap ang mga tingin ni Paul kay Belle. Ganon din si Belle sa lalaki. Hindi niya maitatangking gusto niya si Paul. Ang Mr. Tisoy na naging ka-text niya dahil na rin sa kalokohan ng mister. Maya-maya medyo may tama na si Ruben. Halata sa kanya na lasing na to. Naging madaldal na at makulit. Si Paul naman ay tama lang. Nagiinit pa lang siya. Sanay kasi tong uminom. Sinamantalay ni Paul ang pagkakataon. Alam kasi niyang lasing si Ruben. Naisip niyang baka sumang-ayon to sa sasabihin niya. Paring Ruben, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ani ni Paul sa lasing na kaibigan. O pare, ano ba yung sasabihin mo? Si Belle naman ay nakikinig lang sa dalawa. Pwede ba nating ituloy yung plano nyo? Yung tatlo tayo sa iisang kama. Kahit ngayon lang. Isang beses lang. Lakas loob na tanong ni Paul kay Ruben. Nakatigilan si Ruben. Hindi alam ang sasabihin. Pero biglang nagsalita si Belle. Darling. Oo nga. Bakit hindi naman natin ituloy? Kahit ngayon lang. Birthday ko naman eh. Sana pagbigyan mo na ako. Sabat naman ang magandang may bahay ni Ruben. Halos pumalakpak ang tenga ni Paul ang marinig ang sinabi ni Belle. Si Ruben naman ay natahimik. Nag-iisip. Dala marahil ng kalasingan ay napauoto bigla. Sige. Dahil mukhang gustong-gusto yung dalawa. Belle, dahil gusto mo at birthday mo ngayon. Sige, ituloy natin. Pero may kondisyon ako. Ani ni Ruben. Sabay na nagtanong sina Belle at Paul kay Ruben. Anong kondisyon? Hanggang haplos at halik lang. Hindi mo pwedeng makuha ng buo si Belle, paring Paul. Kung ayaw niyo, huwag na nating ituloy. Pagpapaalala ni Ruben sa dalawa. Sumang-ayon naman si Paul sa kondisyon ni Ruben. Ganun ba pare? O sige, walang problema dyan. Tara, umpisa na natin. Sabay ng pilyong ngiti ni Paul kay Belle. Maliligaw muna kaming dalawa ni Belle pare. Dito ka lang muna, sabi ni Ruben. Kahit may pag-aalinlangan si Ruben ay nakaramdam din siya ng galak. Natatangay din siya sa isiping dadapo ang haplos at halik ni Paul sa asawa niyang si Belle. Sabay naligo ang mag-asawa. Isang halikan ang naganap sa banyo. Nakita ni Ruben ang kakaibang pagkasabik ni Belle. Maya-maya ay nagsalita si Belle. Darling, bilisan na natin. Sa kwarto na lang natin ituloy. Usal nito sa mister. Gigil na si Ruben sa misis ng oras na yun. Gusto sana niyang umisa man lang pero pinigilan siya nito. Lumabas nang nakatapis ang mag-asawa. Agad namang nagpaalam si Paul na siya naman ang magsha-shower. Dali-daling naligo si Paul. Sinabon niyang mabuti ang kanyang sarili. Nakatuwalya lang din siya nang lumabas sa banyo. Litaw ang muscle niya at malaking tato sa braso at sa bandang puson. Nakaumbok ang harapan nito mula sa nakabalot na tuwalya sa kanyang bewang habang papalapit sa kama kung saan nakahiga at naghihintay ang mag-asawang Ruben at Belle. Makahulugan ang mga tingin ni Belle sa papalapit na lalaki. Kitang-kita ng babae kung gaano kagwapo si Paul. Napakatikas ng katawan nito. Pare, kaya munang dalawa ng misis ko. Dito lang ako sa upuan. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Belle, handa ka na ba?
Nag-aalangang sambit ni Ruben sa dalawa. Handa na ako, darling. Malambing na tono ng misis. Tumayo si Belle sa pagkakahiga. Pareho na silang nakatayo ni Paul, pero may mga tapis pa rin ang kanilang mga katawan. Unti-unting lumapit si Paul kay Belle at malambing na sinuyo ang labi ng babae. Ramdam ni Paul na nanginginig ang misis ni Ruben. Kinakabahan to, pero hindi naglaon ay tumugon rin si Belle. Unti-unting kinalas ni Paul ang tuwalya sa katawan ni Belle. Magandang tanawin ang bumungad kay Paul na lalong nagpagigil sa kanyang pagkatao. Napayakap si Paul sa bewang ni Belle. Doon pa lang ay halos mabaliw na ang misis ni Ruben na kusang iniaalok ang sarili sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Nagpatuloy ang dalawa na para bang walang ibang tao. Hindi nila pansin si Ruben na nakamasid sa kanila. Si Ruben naman ay nakaupo at walang kurap sa pagpapakasasa ng kaibigan at asawa. Nakaramdam siya nagselos. Nanginginig ang katawan niya. Gusto niyang pigilan ang dalawa pero nag-e-enjoy din siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Bumaba ang mga halik ni Paul sa leeg ni Belle pa ibaba. Halos mapatingala si Belle sa tindi ng oras na yun. Maya-maya lang ay tuluyan nang nawala ang hiya ni Belle at lumuhod to sa harapan ni Paul. Kinalas niya ang towel sa bewang nito at inihagis pa sa mister. Nagulat at namangha siya sa nabungaran. Malayong malayo ang kalamangan ni Paul sa kanyang mister. Si Ruben man ay nagulat din. Nainggit to sa kaibigan dahil sa pinagpala to. Manghang-mangha ang babae kay Paul. Bukod sa pogi ay tunay na may maibubuga sa kama. Halos mabaliw si Ruben. Piragalong selos at galak ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay lalong naging marahas ang dalawa nang tuluyang pinahiga ni Paul ang magandang misis ni Ruben. Isang matinding halik ang binitawan ni Paul pababa na kusang nagpabukas sa hita ni Belle. Para silang mag-asawa kung papanoorin. Wala na silang pakailam kung nakikita sila ni Ruben. At kahit may limitasyon sila, ay halos mawala ng ulirad si Belle sa alapaap na tinatamasa. Tanging pangalan ng ibang lalaki ang isinisigaw nito sa harap ng kanyang mister. Hindi makapaniwala si Ruben sa nasasaksihan niya. Para siyang hihimatayin sa selos. Dali-daling lumapit si Ruben sa asawa at kay Paul. Para yung usapan natin. Tama na yan. Tumabi ka muna dyan. Sabay hawi sa kaibigang si Paul. Wala namang nagawa si Paul ang tuluyang bawiin ni Ruben ang kanyang misis. Sa puntong yun, tuluyang umuga ng malakas ang matibay na kama sa panggigigil ni Ruben sa misis. Sa isip-isip niya sa kanya lang si Belle at walang sino man ang dapat umangkin sa maganda niyang asawa. Si Belle naman ay na-disappoint. Hindi lang niya ipinahalata sa asawa. Si Paul kasi ang gusto niyang magpakasasa sa kanya. Ilang minuto lang ay tuluyang narating ni Ruben ang ruro. Para kay Belle ay bitin siya. Umaasa siya na si Paul ang makakasalo niya, pero bigo siya. Andyan kasi ang asawa niya na nagbabantay. Si Paul naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Tila na-disappoint dahil hindi niya nakuha ng buo ang magandang misis ng kaibigan. Maya-maya lang ay sabay silang nag-shower sa banyo. Habang nagsasabon ay panayang biruan ni Belle at Paul. Napansin to ni Ruben. Nagsiselos na siya sa dalawa. Naunang matapos mag-shower si Ruben, kaya umalis siya sa tapat ng shower at kumuha ng sipilyo. Habang nagbabrush ng ngipin ay napansin niyang tumahimik ang misis niya at ang kaibigan. Agad niyang nilingon ang mga to at nakita niyang muling nagtagpo ang labi ng dalawa. Kaya agad siyang napaubo kunwari at naduwala sa lababo para makatawag ng pansin pero parang walang narinig si Belle at Paul. Sa halip ay mahigpit na yumakap sila sa isa't isa. Agad nagsalita si Ruben. Belle, Paul, ano ba? Tama na yan. Bilisan niyo dyan. Bilisan niyo. Pasigaw na sambit nito. Dahil dito ay dali-daling naghiwalay ang dalawa.
Paring Paul, umuwi ka na. Pag nakapagbihis ka na, inaantok na kami ng asawa ko. May pagkainis na sabi ni Ruben. Selos na selos si Ruben. Nagagalit siya sa asawa at kaibigan. Bago tuloy ang umuwi si Paul ay kinausap siya ni Ruben. Pare, ngayon lang to ha. At hindi na mauulit. Isikreto natin ang gabing to. Huwag mo nang ititext ulit ang misis ko. Hindi ka na rin pwedeng pumunta dito sa bahay. Sa trabaho na lang tayo mag-uusap. Kung magiinuman tayo ay hindi na dito sa bahay. Para hindi mo pwedeng angkinin ng asawa ko. Sa akin lang si Bella. Sana nagkakaintindihan tayo dun. Medyo galit na paalala ni Ruben sa kaibigan. Sige pare, uwi na ako. Maiksing sagot naman ni Paul. Pero sa isip-isip ni Paul, gago. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaisa sa asawa mo. Ngayon pang alam ko na patay siya sa akin. Sabay ngiti nito ng masama. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ni Ruben sa buong buhay niya. Ang ipatikim sa iba ang asawa niya. Hindi makalimutan ni Belle ang alapaap na ipinadama sa kanya ni Paul. Alam niyang mas mababaliw siya kung makuha siya nito ng buo. Hindi maalis sa isip niya ang kaibigan ng mister. Lalo't higit na nakalalamang to pagdating sa kama. Tuluyan na bang pagtataksila ni Belle ang kanyang asawa? Makaya niya pa kayang umiwas alang-alang sa pamilya? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story. Nang magising si Ruben, nakita niya ang magandang misis at kanyang paring Paul na magkayakap sa kama na parang mag-asawa. Mahimbing ang tulog ng dalawa. Nakaramdam ng selos si Ruben pero napansin niyang tila may kakaibang galak ang biglang dumapo sa kanyang pagkatao. Aaminin niya. Nakaramdam siya ng uhaw nang makitang iba ang kayakap ng misis. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganun. Pinaghalong selos at sabik. Maya-maya ay biglang kumilos ang misis niyang si Belle at nagising na rin to. Darling, inagawan mo ako ng pwesto kanina kaya dito na ako sa gitna natulog. Agad na sambit nito habang kinukusot pa ang mga mata. Hindi na namalaya ni Belle na napayakap siya kay Paul habang tulog. Agad itong bumangon para mag-ayos ng sarili at magluto ng almusal nila. Maya-maya lang ay nagising na rin si Paul. Parang Ruben, ang tindi mo kagabi Nagising ako dun sa lakas ng uga ng kama niyo. Pabirong sabi ni Paul. Pasensya ka na pari Hindi ako nakapagpigil kay misis Sagot naman ni Ruben. Matapos mag-almusal ang lahat, ay nagpaalam na si Paul. Maghahanap pa daw to ng trabaho. Pare, kailangan ng agency namin ng isa pang security guard. Interesado ka ba? Alok ni Ruben kay Paul. Oo naman pare, buti sinabi mo. A-applyan ko ngayon. Salamat Pasasalamat ni Paul. Sige, walang anuman. Puntahan mo tong address. Magdala ka na rin ng biodata mo. Nang matapos ang pag-a-apply ni Paul sa trabaho, hindi naman nagtagal at natanggap siya kaagad. Makasama niya sa parehong building ang kanyang kaibigang si Ruben. Agad niya tong ibinalita na ikinatuwa naman ng isa. Dahil sa bagong trabaho ay natigil ang inuman ng magkaibigang Ruben at Paul. Sa trabaho nilang sila minsan nagkikita. Minsan lang sila magkakwentuhan dahil na rin sa magkaiba ang shift nila. Magkaiba rin ang day off ng dalawa. Nag-focus muna si Paul sa bagong trabaho. Si Ruben naman ay nabuhay ang matinding pagkatakam sa isang bagay. Mula nang makita niya ang misis at si Paul na magkayakap sa kama, ay nag-iba na ang kanyang sarili. Dito nag-umpisa ang hilig niyang manood ng kung ano-anong mapangahas na video. Minsan habang nanonood siya ng DVD ay nakita siya ng asawang si Belle. Darling, napapadalas yata ang panunood mo ng ganyan. Puna ni Bella sa mister. Oo nga ang hot kasi. Tinan mo yung nasa video. Mag-asawa at isang poging lalaki ang bida. Kung ikaw yung babae na may asawa, kaya mo bang pumatol sa ibang lalaki at kasama pa ako?
Sa isang kwarto lang? Diretsang tanong ni Ruben sa misis. Basta magwapo eh, pwede siguro. Ang tanong, papayag ka ba? Pili ang sagot naman ni Belle. Nagulat si Ruben sa sagot ng asawa. Ibig sabihin ay game din si Belle sa kalokohan ng mister. Medyo nakaramdam ng selo si Ruben, pero mas nangingibabaw pa rin ang alab na tumupok sa kanyang sarili. Noong gabing yon ay napakainit ng naging pagsasalo ng mag-asawa. Naging malakas ang pag-uga ng kama nila. Tumindi ang pagkasabik nila sa isa't isa. Iniisip ni Ruben na may ibang lalaking nagpapakasasa sa kanyang magandang asawa. Si Belle naman ay nag-iisip din na ibang lalaki na walang sawa siyang pinagsasawaan ng magdamag. Subukan natin, darling. Seryosong sambit ni Ruben sa misis. Sinong lalaki naman kaya, darling, ang pwede sa plano mo? Kailangan yung lalaking hindi natin kilala. At dahil ikaw ang babae, ikaw ang pipili. Subukan mong maghanap sa mga online chat. Sabihan mo ako pag may natipuhan ka na para makilatis ko. Sambit ni Ruben. At ganoon na nga ang ginawa ni Belle. Tuwing gabi, pagkasarado niya ng munti niyang tindahan at tulog na ang dalawang anak, ay nakikipag-chat siya online. Maraming nag-reply sa kanya at nag-volunteer, pero wala naman siyang matipuhan. Karamihan kasi ay matataba, payat, o kaya naman ay di kagapuhan. Isang araw ay may nag-chat sa kanya. Ang alias o codename sa chat ay Mr. Tisoy. Masyadong misteryoso ang lalaki. Hindi siya nagsisend ng face picture. Puro mga body pictures lang nakita ang apps. Konti lang din ang kita sa kanya kasi nakasuot to ng polo. Gusto raw kasi niya na sa personal na lang ipakita ang mukha niya. Nahiwagaan si Belle sa lalaking ka-chat. Si Belle man ay hindi rin nag-send ng mga picture. Nagpakilala din si Belle sa alias na Jane sa lalaki. Habang patuloy ang pag-chat, ay nalaman nila ang pantasya ng isa't isa. Hanggang sa naging mapangas na rin ang kanilang usapan. Darling, meron na akong natipuhan sa chat. Mr. Tisoy ang name niya sa chat. Nagbigay siya ng contact number. Hindi ko pa nakakita yung tsura niya eh. Pero mukhang gwapo at macho to. Iba siya sa lahat ng kachat ko. Mukhang maibuboga siya, darling. Ang kwento ni Belle sa mister. Dahil dito ay agad bumili ng mumurahing cellphone at isang prepaid SIM si Ruben para gamitin nilang pang text kay Mr. Tisoy. Sa umpisa ay si Belle na ang nakipag-usap sa text. Kinilala niya ng mabuti ang lalaki. Hindi niya binubura ang message trail kasi binabasa to ni Ruben pag uwi ng bahay galing trabaho. Napansin ni Ruben na mainit ang pag-uusap ng asawa niya at ni Mr. Tisoy sa text. Hindi niya maiwasang hindi kanahan habang binabasa niya to. Nagpatuloy ang pagtitext ni Belle at ng misteryosong lalaki. Planado ang lahat. Si Ruben ang nagsasabi kung ano ang mga sasabihin ni Belle sa ka-text niya. Malapit na nilang isakatuparan ang kanilang plano. Kaba, selos at uhaw ang nararamdaman ni Ruben. Pinag-iisipan niya itong mabuti kung itutuloy ba nila ang pakikipagkita kay Mr. Tisoy. Samantala, pahig na si Belle at na kay Ruben na lang ang huling desisyon. Mas lalong naging maalab ang pagsasama ni Belle at Ruben, lalo na pagdating sa kama. Kasama sa isipan nila si Mr. Tisoy. Iba ang nagagawa nito sa mag-asawa, lalo na kay Belle. Ilang beses nito na laging nararating ang rurok kapag si Tisoy ang nasa isipan niya sa pagniniig nila ng kanyang mister. Hindi alam ni Ruben na nabaliw na si Belle sa lalaking ka-chat. Nagdadalawang isip na talaga si Ruben kung itutuloy nila ang pakikipagkita sa lalaki na makakasama sana nila sa isang pambihirang pagsasalo. Hindi na yata niya kaya na ipagamit ang magandang asawa sa ibang lalaki.
Dala lang siguro ng sobrang pag-iisip ng kalokohan kaya napao siya sa asawang si Belle. Nasasabi niya to dahil kapag gumuhupa na ang uhaw sa katawan niya ay parang ayaw na niyang may ibang lalaki na dadapo sa katawan ng kanyang misis. Nagpasya na si Ruben. Hindi na nila itutuloy ang binabalak na kalokohan. Naisip niyang delikado to na baka maging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Hindi rin niya kaya na makitang pinagsasawaan si Belle ng ibang lalaki. Kinausap niya si Belle. Sinabi niya ang kanyang desisyon. Binawi na rin ni Ruben ang cellphone sa asawa. Ipinatitigil na niya ang pakikipag-usap nito sa lalaki. Na wag na siyang makikipag-text o chat dito. Nagulat si Belle sa naging desisyon ng mister. Nalungkot to, pero wala naman siyang nagawa kundi sumang-ayon sa mister. Isang gabi, malakas ang pag-uga ng kama ng mag-asawa habang nakabukas ang hita ni Belle sa harapan ng kanyang mister na nagpapakasasa sa kanya. Pero may napansin si Ruben kay Belle. Parang walang kagana-gana ang misis niya ng gabing yun. Darling, mukhang matamlay ka, tahimik. May nararamdaman ka ba? Tanong ni Ruben. Wala naman, darling. Matulog na tayo. Sabay talikod sa mister niyang si Ruben. Alam ni Ruben na simula nang ipatigil niya ang pakikipag-text ng asawa kay Mr. Tisoy ay doon na naging matamlay si Belle. Alam niyang nagtatampo to sa kanya. Para kumpirmahin ay may naisip gawin si Ruben. Ibabalik ulit sa'yo ang phone, darling. Pwede ka ulit makipag-text sa kanya. Pero hanggang text lang ha. Sa text lang kayo mag-uusap. Sambit ni Ruben. Oo, text lang naman, darling eh. Akin na ang phone, dali. Dali. Excited na tugon ni Belle sa mister. Kitang-kita ang excitement at sigla sa mukha ni Belle. Noong gabing yun ay muling nanumbalik ang sigla ni Belle sa kama. Dito niya nakumpirma na si Mr. Tisoy ang dahilan kung bakit tumamlay ang misis nitong mga nakaraang araw. At ngayon, na nag-uusap na ulit ang dalawa ay muling sumigla ang magandang may bahay ni Ruben. Lumipas ang mga araw. Pumayag na si Ruben ipagpatuloy ang pagtitext ng asawang si Belle at sa lalaki. Sa isip-isip ni Ruben na okay lang, kasi text lang naman yun. Hindi naman kasi nagkukulang si Belle sa pangangailangan niya pagdating sa kama. Bagkus, lalo tong nagiging masigla at mahusay. Mabilis ang paglipas ng araw. Nalalapit na ang birthday ni Belle. Nasanay si Ruben na tuwing kaarawan ng asawa ay tinatanong niya to kung ano ang gusto nitong matanggap na regalo. Darling, 3 days na lang birthday mo na. Ano bang gusto mong matanggap sa birthday mo? Tanong ni Ruben. Biglang natuwa si Belle dahil hindi nakakalimutan ng asawa ang birthday niya. Darling, dahil birthday ko naman, pwede bang dalawa ang hilingin kong regalo? O sige, dahil espesyal ka sa akin at mahal na mahal kita, pwedeng pwede. Kahit ano pa yan, ibibigay ko basta kaya ko. Talaga, darling? Kahit anong hilingin ko? Talagang talaga? Oo, basta kaya ko at ikakasaya mo. Sige, darling. Simple lang naman ang gusto ko eh. Hindi rin to masyadong magastos. Ang una, gusto kong kumain tayo sa isang sikat na restaurant. Sambit ni Belle. Sige, darling. Ano naman yung pangalawa? Tanong ni Ruben. Yung pangalawa? Gusto kong ma-meet in person si Tisoy. Gusto kong isama natin siya sa restaurant kung saan tayo kakain sa birthday ko. Meet lang naman, darling eh. Gusto ko lang talaga siyang makita in person. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero imi-meet lang natin siya ha. Pagtapos na tayong kumain, ay uuwi na siya. Oo, darling. Tila excited na sagot ni Belle sabay halik sa pisngi ng asawa. Nung araw na yun ay pinaalam ni Belle sa ka-text ang araw ng birthday niya.
Naikwento niya sa lalaki na pahig na ang asawa niyang i-meet siya. Natuwa at na-excite din ang lalaki nang malaman ang sinabi ni Belle. Ibinigay ni Belle ang details kung kailan at saan sila mag-meet na restaurant. Dumating ang araw ng kaarawan ni Belle. Naganda sila ng kaunti sa bahay nila. Hindi muna nagbukas ng tindahan ang babae. Meron siyang kaunting bisita noong tanghali. Natapos ang munting celebration sa bahay nila Belle. Ibinilin muna ng mag-asawa ang dalawa nilang anak sa biyanan, nanay ni Belle. Doon muna ang mga bata matutulog at susunduin na lang kinabukasan. 7:00 ang usapan ng pagkikita nila sa isang restaurant sa loob ng mall. Naunang dumating ang mag-asawa. Nakaupo na sila sa mesa at naghihintay kay Mr. Tisoy. Kinuha ni Belle ang number ng table sa waiter at itinek sa lalaki para mabilis niyang makita ang mga to. Sa totoo lang, kinakabahan at excited si Belle habang nag-aantay. Abala siya sa pakikipag-text kay Mr. Tisoy. Ipinaalam niya na nasa venue na silang mag-asawa. Si Ruben naman ay kampante lang ng mga oras na yun. First time niyang gagawin to sa asawa. Alam naman niyang meet up lang ang mangyayari, kaya hinayaan na niya. Gusto rin kasi talaga niyang makita sa personal kung sino at anong itsura nitong Mr. Tisoy na to. Nagkaroon ng kasunduan si Belle at Mr. Tisoy kung anong kulay ang isusuot nila sa araw ng kanilang pagkikita para hindi sila mahirapan. Kulay red kay Belle at dark gray kay Mr. Tisoy. Nag-text ang lalaki kay Belle na nasa loob na siya ng mall at malapit na sa restaurant na pagtatagpuan nila. Nabasa din ni Ruben ang text. Agad siyang tumayo at kunwaring nagtungo sa CR. Naiwan muna si Belle mag-isa sa table habang nasa isang sulok naman ng restaurant at pinapanood ni Ruben ang asawa. Inaabangan din niya ang pagdating ng lalaki. Maya-maya, dumating sa entrance si Mr. Tisoy at sinabi sa receptionist na may ka-dinner siyang dalawa. Binanggit nito ang number ng table. Inalalayan siya nito palapit sa katagpo. Kita na ni Mr. Tisoy ang babaeng nakared na nakatalikod sa kanya. Paglapit ni Mr. Tisoy, ay agad niyang tinawag ang pangalang Jane, na alias ni Belle sa chat. Napalingon si Belle at nagulat. Gulat na gulat sa taong dumating. Ganon din si Mr. Tisoy. Laking pagkagulat niya nang makita ang ka-text na si Jane. Sino nga bang misteryosong lalaki na ka-text ni Belle? At bakit ganon na lamang ang pagkagulat ng dalawa nang magkita sila sa personal? Ating alamin at abangan ang susunod na kabanata ng ating story.